Chris Lunsaga. Uy, 100 plus na tayo. Pasensya na muna. Start na po tayo agad. Baka simulan pa ng iba. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Bakit kumampi po yung media na pag-aari ni Romualdez? Dito po kay BP Sara. Naku, nakakagulat po yan, no? Ha? Medyo pag-isipan po natin kung ano po ang kung ano po ang ginagawa ngayon. Dati po panay atake lang, no? Yung mga medyang pag-aari ni Romualdez ngayon po, bakit tila kumakampi na po kay BP Sara? Ayan, kinakailangan po nating suriin po yan. Ano ba yung sinabi? Bakit natin nasabi na kampi na kay BP Sara? Pag-uusapan din po natin, ito isa na naman pong ICC judge ang wanted sa Russia. Ito po ay isang Haponesa na judge, no? O, ayan. So, pag-uusapan din po natin yan. At marami pa pong balita, natambakan tayo ng balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Isa-isa. Ito po ang sinasabi ni Lacson, Ping Lacson ngayon, na inaasahan daw po niya na may mga safeguards sa panukalang budget. Una po na inaasahan niya, no guarantee letter sa mga ayuda. Ikalawa po, monthly oversight sa lahat ng infrastructure at farm-to-market roads. Ang tanong ko sa iyo, Ping Lacson, no? Medyo nagkakautuan na tayo. Inuuto mo yung mga tao na may mga safety nets ka dyan sa budget, no? Yung buwan-buwan niya raw oversight. Buwan-buwan daw na may mag-oversight ng mga pagawain. Dito nga po sa Blue Ribbon Committee na trabaho mo. Ha? Hindi ka nag-iimbestiga tungkol po dyan sa mga tinatawag nating infrastructure. Sa mga pagnanakaw po sa infrastructure. Tapos sasabihin mo ngayon, magkakaroon kayo ng monthly oversight sa lahat ng infrastructure, lalo na tong farm to market roads. Yung ngayon nga pong puno ng anomalya yung flood control project nga, hindi mo tinuloy ang investigasyon Tapos mangangako ka na wala makakapagnakaw sa farm to market. Wala na po kasing budget para sa may Blue Ribbon, sa may flood control program, flood control project. So, ang gustong palabasin ni Lacson, maniwala tayo na monthly mayroon pong oversight o iimbestigahan nila o panapanahon nilang titignan kung maayos po na napapatupad itong farm to market road. Samantalang Blue Ribbon po siya, ang anomalya na nga po, may anomalya na, hindi po siya nag-iimbestiga bilang Blue Ribbon Committee. Hindi niya po tinuloy. Binasura niya po yung pag-iimbestiga dyan. May anomalya na, malaki ng anomalya. Sangkatutak po yung ghost project, sangkatutak yung substandard project. Pero ayaw niya pong mag-imbestiga. Tapos sasabihin niya ngayon, huwag kayong mag-alala sa budget na to kasi yung farm to market road ay mayroon pong oversight buwan-buwan. Kaya nakakasiguro po kayo na matino ang pagpapatakbo ng gobyerno ni BBM. Ginagarantiya ni Ping Lacson na siya rin po ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ginagarantihan niya na mababantayan nila ang farm to market road.
Eto nga po, nakawan na. Alam mo na may magnanakaw, putang. Sensya na po. Dapat hindi na muna ako nagbablog eh. Naha-high blood lang ako eh. Hindi pa ako nakaka-recover sa high blood ko, na high blood na naman ako. Eto nga, alam mo nang may nakawan eh. 'Di ba? Alam mo na may ghost project, hindi mo pa tinuloy yung investigasyon eh. Iimbestigahan mo na lang. Ayaw mo pang ituloy, tapos sasabihin mo sa amin, huwag kayong mag-alala, babantayan namin. Paano mo babantayan? Pag may nakawan na, titigil mo rin ang pagbabantay. Ay, may nakawan na, tigil na tayo. Pag may habang wala pa nakawan, bantayan natin. Pag nagkanakawan na, tumigil na tayo sa pagbabantay. Yun yung ginawa mo sa Blue Ribbon Committee. Pinagbubulan nyo kami. Lalo po, bakit po malala tong 2026? Kasi yung 2025, sabi natin pinaka-corrupt na budget. Aminado po lahat, pati Pangulo, corrupt. Pinirmahan niya. Saan ka nakakita? Pinirmahan mo tapos sinasabi mo corrupt yung budget ng 2025. Ano po pagkakaiba ng budget ng 2025 tsaka 2026? Yung 2025, nilihim sa atin kung paano magnakaw. Dito po, naka-live. Naka-live po sila na ipinapasa nila yung mga... Actually, hindi nga lihim na insertion dahil naka-live eh. Lantad na po ang insertion. Lantad na po ang pagnanakaw. Oh, ano sabi? Ano sabi ni Pulong? Huwag nyo kaming binobobo. Teka muna, mas maganda yung kay Pulong muna natin makita mismo. Ito po yung sinabi ni Pulong ha, hinggil po dyan. Sa budget na yan, usapang budget po muna tayo lahat. Bago tayo pumunta rito sa, ayan, Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. Wala pa gani nakasuhan ng mastermind sa halos 1 trilyon nga korupsyon. May panibago na naman bilyong-bilyon piso ang biglang lumitaw sa gastos ng taong bayan. Ganito na lang ba palagi? Ang pagkakaiba po nito, Congressman Pulong Duterte, ang pagkakaiba po nito, noong 2025, sila lang po nagkaalaman ng nakawan sa budget. Ngayon po, harap-harapan pong pinaalam sa atin na may mga nanakawin kami. Di ba? Pinabalik yung DPWH, pinabalik yung kinaltas. Habang wala pang nananagot, dinadagdagan pa ang discretionary funds. Pinalalaki sa BICAM, pinalulusot sa dilim at ipinapasa sa publiko ang bayarin. Ito po, si Pulong po na gano'n ito. Gaano ba kalaki ang sikmurang kayang lumunok ng ganitong kalaking pera na walang malinaw na paliwanag, walang malinaw na pananagutan? Kung seryoso kayo sa laban kontra korupsyon, simulan ninyo sa paniningil sa mga tunay na salarin. Naniningil naman, Congressman Pulong eh. Naniningil ng pera, hindi po naniningil ng tao. Pera po sinisingil. O magkano isusoli mo? Pag nagsoli ka, hindi ka nakasama sa kaso. Dapat nga yung kasuhan nyo, yung mga dapat, ang una nyo kasuhan yung mga nagsusoli. Kasi may nanakaw sila. Magnanakaw sila, kaya sila nagsusoli. Kala nyo natutuwa kami na nagsoli kayo ng 40 million? Kala nyo natutuwa kami nagsoli kayo ng 100 million? Ilang bilyon na ninakaw ninyo sa kakaperanggot na sinusoli? Sabi pa ni Pulong, hindi pwedeng habang may 1 trillion na hindi pa napapanagot,
may bagong 63.9 billion na ibubuhos na parang walang bukas. Saan pa tong 63.9 billion na to, Congressman Pulong? The Filipino people are not stupid. Kita na nila ang pattern na wala nga ang pondo sa flood control. Nilipat naman sa AIX na ginagawang political weapon ng mga kaalyado ng palasyo. Doon pala dinala. Wala na, ganito lahat, di ba? Tinanggal nyo sa flood control yung pera, pero dinala nyo sa ibang item. Doon naman kayo titira. Enough, ika nga na isa. Kita nyo? Sige, tapusin muna natin to si Pulong. Buti lang sana kung napupunta lahat sa ating kababayan. Ang masama pa ay experience natin on the ground ay sobra sa kalahati pa ang nawawala sa orihinal na pinangako na matatanggap ng taong bayan. Enough, ika nga na isang bangag. Mahiya naman kayo. Ang pera ng bayan ay hindi walang katapusang balon para sa inyong kapritsyo. At hindi namin hayaang malunod sa katahimikan ng tanong ng taong bayan. Unsa di ay kalalom inyong bulsa. Sa pagkakaintindi ko dyan, gaano ba kalalim ang inyong bulsa? Ganun ba yun? para magnakaw. Nakakalungkot po. Niloloko tayo harap. Naka-live po sila na nanloloko dati. Niloko nila tayo, hindi tayo nakaharap. Ngayon po, nakaharap tayo. Niloloko nila tayo nang nakaharap. Antindi, no? Kita nyo po, sabi may makukulong, di ba? Maraming makukulong na malalaking isda bago magpasko. December 18 na, sabi December 15, maraming makukulong. December 18 na, wala pa rin. Sabi nila, no? Kaya nagpa-imbestiga. Ito Mr. President ang katanungan ni Yesesio Topacio. Pakinggan nyo po. Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung pa rin masabi. Diba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind at sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? Pakiulit lang po. Kung meron na po tayo. Pakisabi naman po kung okay na. Mag-1 lang po kayo. May sounds na ba? Sounds. Okay na? Okay. Antindi pa naman ng mga sinabi ko. Antindi pa naman ng mga sinabi ko. Ito po. Ang tanong nito pa. Pero yung kay Topacio, narinig nyo? Narinig nyo ba yung kay Topacio? Okay. Okay na. Maraming salamat sa mga nagwan. Ito po ang tanong ni Topacio, di ba? Mr. President, sabi niya, pinaimbestigahan ninyo, sabi nyo, mahiya naman kayo. Pinaimbestigahan ninyo yung mga magnanakaw dyan sa flood control, Mr. President. Sabi nyo, Mr. President, kahit po kamag-anak, kahit po kapartido, kahit malapit sa inyo, paimbestigahan nyo.
Ano na po nangyari, Mr. President? Sino na po ang mastermind? Imposible naman po na wala pa rin kayong ideya kung sa mga mastermind. Sino po yung mastermind ng nakawan diyan po sa flood control? Kasi po, kung wala po kayong may papakilala sa amin na mastermind at kayo po ang tinuturo, isa po kayo sa tinuturo ni Saldico na mastermind, kapani-paniwala po yun. Wala kayong maiturong iba eh. Ang tinuturo ni Saldico, kayo ng pinsan mo ang mastermind. Kayo ng pamilya nyo, buong pamilya Marcos, ang mastermind. Ngayon, tanong, para saan po yung ICI? Para saan po yung mga investigasyon nyo kung wala po kayong matutukoy na mastermind? Ang malupit pa nito, nadagdagan pa sa NEP yung mga nanakawin na naman. Last year, 2025 po, sabi natin, pinaka-corrupt na budget. Ang daming insertion. Lihim na insertion. Ngayon po, sabi ni Congressman D, Speaker D, wala pong lihim na insertion. Opo, walang lihim na insertion. Lantad ang insertion ngayon. Antindi, Mr. President. Sino nga po uli ang mastermind? Kasi po kung wala naman kayo natutukoy palang mga mastermind, bakit pa po kayo nag-iimbestiga? Di po ba, Mr. President? Para saan po yung pag-iimbestiga nyo kung wala naman kayo natutukoy na mastermind? Okay. Hindi pa tapos? Hindi pa nga tapos eh. Bakit naman natin tatapusin pa? Okay na yan. Meron pa ba yun? Due to public insistence. Meron pa raw si Topacion sinasabi. Nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mo House? Mahiya ulit kayo. Mag-gives. Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Sa ating mahal na Pangulo, no? Sabihin niyo po kung sino yung dapat mahiya. Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Yung asawa mo ba? O ikaw mismo ang dapat mahiya, Mr. President? Punta na po tayo sa ibang balita. Masyado kayong atat eh. Eto po, pati si Tabi, kita nyo, galit na si Parang Tabi. maaga yata ang bigay. Pakinggan din po natin to si Tabi. Nakaka-alarma talagang ito. Talagang itong paglobo ng pork sa national budget. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas kahit next week pa ang Pasko. Yung inaasahan natin ng mga problematic items na sana ay tatanggalin, i-cure, babawasan o tatapyasan pagdating ng bicameral conference, either napalampas o nadagdagan pa. Kita-kita natin na talagang lumobo at bumukol pa itong mga patronage programs tulad ng AIX, TUPAD at MAIFIF. Siyempre, parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriation.
yan. Pinupuna po kayo na yung mga pork ay lalong lumaki ngayon, 2026. Nagbabalik pati yung unprogrammed. Sabi nyo, ayaw nyo na, sabi ng mga senador, ayaw daw nila ng unprogrammed. Pero, kanino ba susunod yung mga senador na yan? Marami po ngayon. Marami po ngayon ang sabi nito ni Tabi, kakampi nyo to Hindi po namin kakampi, hindi po Duterte to. Mga kakampi nyo na nagsasabi na ang laki pa rin ng pork sa 2026 budget. Ang laki pa rin ng mga budget na patronage. Yan po yung AIX, MAIP, yung pong dadaan po sa inyo yung pamamahagi. No, sabi nga ni Pulong diyan sa AIX, wala pa sa kalahati yung napupunta sa mga tao. 'Di ba naalala natin last year? Yung may buntis pa na 10,000 yung pinirmahan pero magkano lang yung napunta sa kanya? Yan po ang gusto nila No? At wala pong investigasyon si Lacson dyan. Lacson, ba't hindi ka nag-imbestiga dyan? Sa AKAP, AIX, Lacson, alam mo, sinasayang mo yung pagiging Blue Ribbon. Sa bagay, kung ang purpose mo ng pagiging Blue Ribbon ay maligtas yung mga magnanakaw, talagang nasa tamang gawain ka. Pero kung ang purpose mo talaga ay yung tunay na purpose ng Blue Ribbon, na imbestigahan, ilantad ng mga magnanakaw at makasuhan, hindi ka nakakatupad sa tungkulin mo, Lacson. Kung ang tungkulin mo ay pagtakpan ng mga magnanakaw, tupad na tupad ka. Dapat kang bigyan ng award. Blue Ribbon lang po. Ang dami nyo pang gustong itayo. Ayan. Tignan mo na. Tignan nyo, kaatake nyo kay BP Sara. Ganyan ang ginagawa nila, di ba? Habang naglalagay po sila ng mga pork barrel, habang sila po ay abala sa paglalagay po ng pagdadagdag po ng mga AIX, pagdodoble po ng farm to market road, habang abala po silang lahat, hindi pala, baliktad po. Habang abala po tayo sa kasasalag sa mga banat nila kay Sara Duterte, sila naman po, abala rin po sa paglalagay ng mga pork barrel. Ano sabi ni Congressman D? Wala pong lihim na insertion. Correct. Wala pong lihim dahil lantaran po ang insertion nyo. Hindi, alam mo, Congressman D, Speaker D, simple lang po, sana nagpalipas man lang kayo ng mga isang budget. No? Wala pong palipas-palipas Si Martin at si Saldico, ang pinagbibintangan ni BP Sara noon, dati bintang lang, ngayon napatunayan po natin na sila may control ng budget ng Pilipinas. Kinundi na ng mga tao yun. Bakit yung speaker at yung chairman ng Appropriations Committee ang nagpapasasa sa budget? Yung pumalit, hindi po binago yung style. Number 1 po, pinakamaraming budget si Speaker D sa kanyang distrito. Pangalawa po, sa pinakamalaking budget, Appropriations Committee Chair, si Swansing. Wala pong nabago. Ganun pa rin. Maanong nagpalipas man lang sana kayo, no? 2026, pinalipas nyo man lang sana. Bumawi na lang sana kayo ng 2027 tsaka 2028 para hindi naman po ganong garapal. Para may maipagmalaki kayo. Ito po tignan nyo po. Kami po ang Colelat, yung distrito namin ng Colelat sa budget. Hindi, masyadong obvious
Masyadong obvious na obvious yung pinaggagawa ninyo. Kung sino yung speaker, pinakamalaking budget. Kung sino yung Appropriations Committee Chair, pangalawa sa pinakamalaking budget. Wala talagang tayo. Hindi tayo natututo. Walang katuturan ng lahat sa atin. Okay, punta na po tayo rito. Alam nyo, ito po, nakakatuwa. Yung DCMM po, yan po ay pag-aari ni Martin Romualdez. Yan. Okay. So, sanay po tayo If you're na yung over 50, DCMM, I beg you kasama to ng try this. ABS-CBN, wala You pong don't need ginawa to yan, train kundi harder. umatake. You need 7 minutes. Ha? The Lahat po ng mga guests nila ay inaano po nila, no? Kasama na po natin ang lahat isa po rin ng nating kanilang suki. mga guests ay panay aatake po sa mga Duterte. Ngayon po, ito pong guest po nila, katakataka, no? Hindi po inatake si VP Sara Duterte. Kung hindi, tila kumampi kay VP Sara. Excuse me po. Ito po yung pamagat nila. Oh. Kaya nakakatuwa eh. Sabi ko, naglalaro sa isip ko, ito ba yung panakot? Ha? Ito ba ang panakot ni Martin? Sige. parang gusto bang sabihin ni Martin, sige, subukan nyo na ako. Ha? Subukan nyo na ako ang ituro nyo na mastermind. Kontrolado ko tong DCMM na to. At kaya kong i-promote dito si VP Sara. Makita natin ang mahuhusay. Sabay tago. Sabay pwede na siya magtago. Ito po, ebidensya sa kasong plunder versus VP Duterte. Hindi matibay. Yan po ang sinabi ng kanilang guest. Ang kanila pong guest na taga UST. Ito po ay political analyst. Yan. Totoong political analyst yan. Kasi kumampi kay VP Sara. Totoo po kasi yung sinasabi. Di ba? Mahina daw po yung kasong plunder. Alam nyo po, ito po ay kasong kriminal. Bakit po mahina ang kasong plunder kay VP Sara? Una, pag criminal case po, hindi po dapat simpleng ebidensya yan. No? Ayon po dito sa political analyst na to. Na nagngangalang profesor. Sino ba tong profesor? Ayaw sabihin. Ayon po dito kay Prof ng UST, taga UST, ang dami po, no? Bakit po mahina? Yun po yung una. Ito rin yung mga sinasabi natin, kaya lang, pag profesor na kasi yung nagsalita, may bigat na eh. Dati na natin itong sinasabi. Di ba? Okay. Ano yung sinasabi niya? Una, hindi yan optics lang yan, yung maraming papel. Di ba? Pag-aksaya lang po yan. Pero, yung mga sinasabi na nagsampa ng plunder, na kinakailangan daw na si VP Sara ay ilantad yung kanyang bank account, pagpapakita raw yun ng wala talaga silang matinding ebidensya labang kay VP Sara. Ikalawa, paano po magkakaroon kayo ng matinding ebidensya, mabigat na ebidensya, kung ang pagbabatayan ninyo ng kasong plunder ay confidential fund. Sabi po ni Prof. Pakinggan ko lang nga kung sino tong Prof na to. Para mas Ito
morning, Christian and Vicky, and good morning. Graduate School. Good morning po, Dr. University of Santo Tomas, Faculty of Department of Politics. Kasama na po natin ang isa rin nating suki, si Dr. Froilan Calilong, Political Analyst at mula. Okay, ano po yung mga sinabi niya? Ito na rin po yung sinasabi natin, di ba? Una, walang matibay ng ebidensya kung ang ebidensya nyo ay kukunin nyo kay BP Sara. Kung ang gusto nyo ay buksan ni BP Sara yung kanyang bank account para makakuha kayo ng matibay na ebidensya, sabi po ni Prof. Calilong, ay hindi po obra yan. Kasi kayo po nagsampa ng kaso. Hindi po pwede na ang maghanap po ng ebidensya para sa inyo ay yung ombudsman. Ikalawa, ang batayan po ninyo ng plunder ay confidential fund. Ano po ba yung confidential fund? Di ba? Ang sabi niya po, samantalang cleared na po si BP Sara sa COA. Wala na pong usapin ng confidential fund sa COA. So ibig sabihin, paano magiging matibay yung inyong ebidensya na may katiwalian sa confidential fund kung clear na siya sa COA? O ikatlo niyang sinasabi, ito po ay pinagbibintangan nyo yung Office of the Vice President. Dapat daw, kung criminal charge yan, dapat ang pagbibintangan nyo, yung pinagbibintangan kasi nila, mali yung paggamit ng Office of the Vice President. So paano nyo yung maibibintang na plunder kung opisina yung pinagbibintangan ninyo? Dapat daw sa plunder, yun ang yun ang bago sa akin. Kasi ngayon ko lang narinig to. Dapat daw sa plunder, yung tao mismo, si BP Sara mismo, yung pinagbibintangan ninyo, naninenok niya yun. Na mahigit 50 million yung ninenok niya. Siya mismo, hindi yung opisina. Ganun pala yun. Kaya po maganda po makinig sa mga matatalinong tao eh. Lalo na kung pabor sa Duterte ang sinasabi. Di ba? At ikatlo, hindi po pwedeng basta ebidensya. Pag criminal case po, yan po ay dapat guilty beyond reasonable doubt. Wala pong agam-agam. Kaya napakatibay dapat ng ebidensya laban sa'yo. Bukod pa dyan, bukod pa po dyan sa, ibig sabihin, pag may duda lang ng konti, dismiss ang kaso. Pag may duda lang ng konti, absuelto si BP Sara. Kaduda-duda yung mga pinaggagawa nila. Una, optics lang yan, yung maraming papel. Pag-aaksaya lang ng puno yan. Daig nyo pa illegal logger. Thank you very much kay Marcestin na nagbigay po ng 8 Hong Kong dollars. Na-interview na. Na-interview na ba namin? Di alam niya na ito, kung ito po, ganito po yan tignan po ninyo. Yung mga TV station po, yung mga radio station, alam po nila bago nila interviewin yung tao. Ngayon, bakit ko po sinasabi na tila kumakampi na po yung DCMM? Yung pag-aari po ni Martin. Okay. Alam po nila, bago ka mag-interview, alam mo na yung more or less, alam mo na yung gustong sabihin ng tao. Yan po yun eh. Sa totoo lang po. Hindi ka po mag-interview kung ikaw po, alimbawa, SMNI. Pag alam mo na anti-Duterte yan, bakit i-interviewin ng SMNI yan? Di ba?
para makapagpropaganda laban sa Duterte sa SMNI. Hindi po gagawin yan. Kaya ngayon, alam na po nila na itong profesor na to, alam na yung stand dito po sa na mahina yung ano. Bakit ngayon pabor kay BP Sara yung sasabihin na to. Ang tanong, bakit pag-aari ito ni Martin? Bakit pro Duterte, pro Sara Duterte yung kanyang guess? Ayan ang pag-isipan nyo. Ito kaya yung dahil sa paglantad ni Chanco na itinuturo si Martin na siya yung mastermind? Naglalabo-labo na po sila. Hindi po kasi pwedeng sabihin ng tao, yan, di ba ang question? Sino ang mastermind? Hindi po pwedeng kulong-kulong ng kung sino-sino tapos walang mastermind. Yan din ang isang dahilan kung bakit hindi sila makapagpakulong ng mga ng mga senador at congressman. Kasi, putya, papalagyan mga yan. Bakit kami ang kukulong nyo? Bakit hindi pwede si Martin? Boss Buds, advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for your continuously speaking truth to power. Mocha Princess. Maraming salamat sa iyo, Mocha Princess, sa pagpapapink. $50. Congratulations. Palakpakan naman dyan. Maraming salamat. Diba? Pwedeng naglalaglagan na sila. Kasi nilalaglag na ng tauhan ni BBM eh. Tandaan nyo po si Chanco, tauhan po ni BBM yan. Nilalaglag na nila lahat. Malayo lang po kay BBM yung bintang. Kaya lang nakakatuwa po kasi mainstream media na to eh. Yung nagsasabi, mainstream media na. Guess na ng mainstream media yung nagsasabi na mahina ang ebidensya ninyo kahit meron pa kayong sandamukan, isang truck na papel. Mahina pa rin ang ebidensya nyo. Kaya nyo pinaglalabas si BP Sara ng ebidensya na magmumula sa kanya. Hindi po pwede yun. Dapat si Remulla, ang aksyon ni Remulla, dapat dismiss agad. Bakit? Putya, wala pala kayong ebidensya eh. Tapos, okay. Punta po tayo sa iba pa. Ito po. Russia places second ICC judge on wanted list. Ito na po yung pangalawang ICC. Wag po kayong malito ha. Yung judge po ni Tatay Digong, hindi po sa Russia may problema, sa US po. Dahil ang US po sinanction sila. Lahat po ng mga tauhan ng ICC sinanction. Ang ibig sabihin, ang sanction po na US, bawal na nilang pakialaman, freeze po ang lahat ng asset nila sa mga bangko ng pag-aari ng Amerika or may ugnayan sa Amerika. Kaya kahit hindi po pag-aari ng Amerika, halimbawa European banks yan, o yan po ay Chinese bank, o kahit na ano pong nationality ng bank na yan, pag yan po ay may transaction sa Amerika, kinakailangan po nilang sumunod sa Amerika kasi paparusahan ayon kay Donald Trump yung makikipagtulungan sa ICC, isa-sanction din ni Donald Trump. Kaya po yung mga bangko, kahit European bank po, iniipit po o nakapres po yung mga asset o yung mga pera po ng mga judges at iba pang tauhan, lalo na po yung si Karim Khan, yung prosecutor. Okay, dito tayo sa Russia. Ito po ay isang Hapon, no? Russia has placed International Criminal Court Judge Tomoko Akane, babaeng judge na Hapon, on its wanted list months after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin for war crimes.
state media reported. Yan. Okay, ayon po dito, pangalawa na po to sa judge na inisyuhan nila ng warrant of arrest. So si Karim Khan tsaka dalawang judge na po. Ngayon, ang tanong, ito po bang si Karim Khan ng ICC, prosecutor, isosurrender po ng ICC sa Russia? Yung po bang dalawang judge na Hapon, yung isa hindi ko po alam, isosurrender po ng ICC sa Russia? Hindi po. Bakit? Siyempre, alam na nila magaganap eh. Yung Hapon po, dahil Japanese citizen yan, isosurrender po ba yan ng bansang Japan sa Russia? Hindi po. Hindi isosurrender. Ano na to ha? May warrant of arrest na. Hindi lang warrant of arrest. Sentensyado na. Sentensyado na po. Hindi pa rin nila ibibigay yung kanilang citizen kahit sinintensya na ng Russia? Hindi po. Bakit tayo? Hindi naman kasi sila Pilipinas. Lahat po ng bansa sa mundo, maliban sa Pilipinas, ay pinoprotektahan ang kanilang citizen. Yun po ang kaibahan ng Pilipinas. Tayo po, may warrant of arrest na ba kay Bato? Wala pa. Pero tinutugis na ng DILG. Ibang klase, no? Ganun po sila. Yung ICC, pinoprotektahan nila yung sarili nila, hindi nila ibibigay yung tatlong sinintensyahan ng Russia. Hindi nila ibibigay yan sa Russia. Bakit tayo bigay ng bigay? Hindi pa sentensyado ha. Hindi pa po natatrial. Binibigay na natin. Wala kasi tayong pakialam sa ating mga mamamayan. Di ba? Meron na raw, sabi ni Rodrigo Linises. Wala tayong magagawa. Mapagpaniwala ka eh. Ibig sabihin po ng meron, pinapakita na may warrant of arrest. Nasa cellphone ni ng ombudsman. Oy, mag-likes kayo. 1,850 tayo. Yan po ang problema natin, no? Isa pa po. Pinakakalat po ni Conti na wala raw pong kinalaman. Wag daw sabihin. Okay. Pinapabulaanan po kasi lumalabas, di ba? Sinasabi natin, karma. Yang mga nangyayari sa ICC, yung pagpipris ng kanilang asset, yung sila po ay bawal na mag-travel sa US. At iba pa, pati po yung mga credit card nila, na-freeze na, pati po yung mga in-order nila, lahat po ang problema nila, karamihan po ng mga nagpo-provide ng service, nakabase po sa US. Facebook, yung X, yung kay Elon Musk, YouTube, lahat po halos ng social media nakabase sa US. Kaya, bawal na rin sila dun. Bawal po sila eh. Kasi ang makapagtulungan dyan sa mga judges ng ICC, papatawan din ng parusa ng US eh. Kaya sabi po nito ni hindi raw po pwedeng sabihin na karma ang tawag dyan. Alam mo, Conti, pag sinabing karma, hindi automatic. Ang ibig mo sabihin, kaya pinarurusahan ng US si Tatay Digong dahil yung mga ICC dahil pinakulong si Tatay Digong. Yun yung gusto niya sabihin eh. Hindi naman daw nag-sanction yung ICC dahil kay Tatay Digong. Tama. Pero hindi mo alam kung ano meaning ng karma.
Ang meaning ng karma, hindi yung balik na ginawa mo to kay Tatay Digong, kaya gumanti yung US, kaya gumanti yung Russia. Hindi yun yung ibig namin sabihin. Ang ibig na, hindi pa yun pala. Pati po Israel, tinatarget sila. Kasi, iwa-wanted mo sa ICC yung si Benjamin Netanyahu. Pati po yung UK, sabi ng UK, magde-defund sila. Hindi na sila magbibigay ng abuloy. Alam mo, konti, hindi yan direkta. Pinakulong si Tatay Digong kaya gumanti yung US, gumanti yung Russia. Oo, hindi po yan direktang ganun. Ang karma hindi po ganyan ang karma po, yan yung bawi sa inyo. Binabawian ng ICC dahil sa mga kalokohan po nila. Biruin nyo, sarili nilang mga batas, lalabagin. Mapakulong lang si Duterte. Sa batas ninyo, kinakailangan humarap sa local court. Alam ng mga lahat ng Pilipino na walang local court. Hindi pinaharap sa local court si Tatay Digong. Pero tinanggap nyo pa rin. Sarili ninyong mga... Tapos sabi nyo, pag 1 taon na umalis sa ICC, magbibigay lang kayo ng 1 taon. Pag hindi nyo sinampahan ng kaso, wala na kayong jurisdiction. Binaliktad nyo rin yung sarili po ninyong patakaran sa ICC. Dahil dyan, kinakarma kayo. Ang karma po, yan yung balik. Ang bad karma. Merong good karma, di ba? Gumawa ka na mabuti sa kapwa, babalik sa iyo yung kabutihan na ginawa mo. Karma ang tawag doon, good karma. Gumawa ka ng masama, konti, makinig ka. Ginagawa nyo ng kasamaan si Duterte. Ginawa ng ICC ng kasamaan. Binalikan siya, hindi ni Duterte. Ng Russia, ng US, ng Israel, ng UK. Ganun ang karma. Hindi yung direkta si Duterte ang magpapanis sa kanila. Halimbawa, yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, sa tingin mo walang karma yung mga yan? Kakarmahin yan. Di ba? Sa tingin nyo, hindi sila kakarmahin? Yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, may karma din balang araw yan. Pag nanalo si BP Sara, putya, yan na karma nila. Kita nyo, kahit na anong paninira nila kay BP Sara, number 1 pa rin sa lahat. Mga Duterte lang po yung totoong kumukontra sa korupsyon. Ngayon, kita nyo yung mga noong panahon na kasagsagan na ang mga tao lumabas para tutulan ng korupsyon. Ano ginawa nila? Niloko nila yung mga tao. Kunwari, anti-corruption sila, pero pro-Marcos sila. Anti-Duterte pala sila, hindi pala sila anti-Duterte pala sila, hindi pala sila anti-corruption. Pati yung pare, kinakarma na ngayon. Dati tahimik daw buhay niya. Buhat na nagsampa siya ng plunder, hindi na siya matahimik. Wag natin tawagang karma, hindi ka na matahimik sa konsensya mo. Makapal ang mukha mong pare ka. Kasi alam nyo po yung mga pare, di ba kagalang-galang yan? Tignan mo nga ginawa mo, nagsampa ka ng plunder, wala ka namang ebidensya. Di na nakita niya ngayon, opo, totoo po, baka nababastos ka talaga, totoo yan. Kasi bastusin yung ginagawa mo. Kabastusan po yung ginawa ninyo sa batas natin. Hindi sanay. Alam niyo yung mga pare, sanay po yung mga pare na iginagalang sila kahit saan sila magpunta, father. Nagmamano sa kanila. Pero dahil sa ginawa mo kay BP Sara, hindi ka nakagalang-galang.
Hindi ka maganda. Walang hiya ka. O, minandro orasyon. Teka lang, baka meron pa tayong pang ano rito. Ang dami kasing topic eh. Ang dami nating naiwan eh. Tignan nyo ha, sabi ni Amy, talagang binawasan pa ulit ang budget ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Trail. Talagang wala ng pag-asa ang mga Pilipino magkaroon ng maayos na public transport at ginhawa sa araw-araw na biyahe. Saan nilagay ang mga yan? Sa Farm to Market Road? Sa AIX? Kailan kayo mahihiya? Mahiya naman kayo. Wala na kayong kahihiyan. At ito po ang pinakamagandang sinabi sa mga to, no? Si Representative Kiko Barsaga. DPWH must first regain the public trust before they propose a budget increase. Wala pa kayong napapakulong na magnanakaw tapos gusto nyo madagdagan ng budget nyo? Correct. Putya sa kayo panay kayong magnanakaw. Diyan sa DPWH mula sa pinakatuktok nyo hanggang sa pinakababa, puro kayong magnanakaw. Tapos hingi pa kayo ng dagdag na budget. Pakapala na lang na mukha yan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. Yung bishop tumatanggap ng maletang pera, binigyan ng isang kontraktor. Ayan. Sabi ni Shuni. Sorina, isang pari lang ang nakagawa ng mali. Siguradong damay lahat kasi isang relihiyon lang ang kulay nila. Dapat kasi ang sinisita ng kanyang, may nakakasakop po sa kanila, yung mga obispo. Dapat yung obispo, sitahin mo yung pari mo. Kasi kung hindi nyo po yan pagagalitan, hindi nyo yan sasawayin, di tuloy-tuloy lang. Pari ba yun? Akala ko demonyo. Hello sir, good evening. Sadi. Kapal na nga eh. Plunder talaga ang sinampa. Yung walang ninakaw, yung pa talaga sinampahan. Samantalang si Adik, Marcos Romualdez, easy lang. Hi, gandang gabi Sir Buds. Mga bato yan Sir Buds, kaya di talaga nahihiya. Sabi ni Nenita Paderon. Minandro Rasyon, Tatay Badong, long time no live. Nagpahiyang kaakala ko, nagretiro ka na sa pag-vlogs. Biro lang. Hindi, na high blood kasi ko, ilang araw na ako high blood eh. Sa DepEd na naman sila nagpondo para daw sa classroom. Pero asam pala yung pondo. Sabi nga, mahirap po magnakaw ng classroom. Hindi po pwede na mag-ghost project ng classroom. Kaya ayaw nila ng classroom na proyekto. Diba? Ngayon, nalaman nyo na po. Kasi sabi nila dati nung kay BP Sara, nung si BP Sara pa DepEd, na marami pang kakulangan sa classroom. Pero may libo-libong napapatayo na classroom, di ba? Nung panahon ni BP Sara. Ngayon, wala silang pakialam sa DepEd secretary. Ngayon yun natuklasan na yung gumagawa ng classroom pala, hindi pala DepEd kundi DPWH. Banat pa kay BP Sara. Pero kung si BP Sara ang DepEd secretary ngayon, kahit wala siyang pondo sa classroom, siya pa rin ang sisisihin. Malamang, kung DepEd pa rin si BP Sara, hindi po 22 lang ang classroom. Kasi
Pwede niyang mapagalitan yung mga DPWH eh. Bakit ayaw niyo magtayo ng classroom namin?